Hapon, 92 years na siya. 92 years na. At yun ang first time na tayo ay inimbitahan. Mula nang namatay siya, lagi nagsaselebrate ng birthday, hindi tayo inimbitahan. Pero ngayon, inimbitahan tayo kasama si Luke kahapon. At saka yung leader ng Makabayan, si Franz Castro. Ayan, nandun kami. At tuwan-tuwa sila dahil first time daw, nagkasama ang Dilawan, ang BNP, at saka ang Makabayan. First time daw yun. At yun daw ay ang dahilan para daw simulan ang pagkakaisa. Pagkakaisa para sa pagbabago. At ang tinutulak nila ay people power. Develop ulit ang isang totoong people power. Parang ganun. Pero hindi yun ang kwento ko. Ang kwento ko habang pupunta ako doon ay may balita na yun daw asin, yung iodized asin, yung Pino, iodized. Alam niyo palang 28% lamang ibinebentang iodized salt. Ang totoong iodized. 72% ng iodized salt na ibinebenta, peke, walang iodine. Anong gusto ko sabihin? Yung mga negosyante ay talagang manloloko. Yun ang ibig ko sabihin. Asin na lang, asin na lang, nanloloko pa. Asin na nga lang. Kaya, dapat natin laging alalahanin na ang sistema ng negosyo ay panloloko. Gagawa ng gastos na 100, ibebenta 500. Di ba 400 ang panloloko? Minsan naman, bibili sa mga magsasakang palay ng 500, ibebenta ng dealer ng 1,500, ibebenta ng tendera ng 2,400. Kumikita yung tendera at saka yung middleman. Yung dalawang negosyante, pinagsamantalahan yung magsasaka. Kaya panloloko. Ang mga negosyante ng ating mga pabrikang pinagkatrabahuan o kumpanyang pinagkatrabahuan, katrabaho tayo, nilikha tayo ng 5,000 sa araw, bibigyan tayo ng 645. Meron sila 4,300, 6,000, sabi ko 5,000. Kaya may 4,000 sila, 300 plus. Panloloko, di ba? Katulad ng presyo kasi, asin na nga lang, niloloko pa. At yan ang sistema natin ngayon. Ang sistema ng lipunan natin ngayon, kaya ang daming problema, ito nilakay ni Jensen kanina, nilakay ni Ms. King, tungkol sa PhilHealth, pampagamot ng alam ng mga tao, tinakaw pa. Pampagamot ng alam ng mga tao, ibig sabihin, may mga sakit na nga, yung mga tao mga kailangan ng PhilHealth, yung 90 million, tinakaw pa. Yan yung mga kinatawan ng mga kapitalista. Yan ang mga kasabwat. Yung nasa gobyerno ay kasabwat ng mga kapitalista. Tayo mga manggagawa, dati ay Nicolau, bago si Cory. Ngayon, ginawa tayong kontraktual. Bakit? Paano makatupid? Di panloloko, pati samantala, dati ang sahod natin, kung magkano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. Kaya hindi masyadong traffic dito. Dahil yung mga manggagawa sa probinsya, hindi na nahihingan yung pumunta dito dahil doon, pareho lang ang sahod.
Kung dito 400, doon po 400 din. Kasama pa nila ang kanyang pamilya. Kaya doon lang sila. Hindi pupunta ng Manila, hindi sumisikip ang Metro Manila, hindi nagiging congested, hindi nagiging traffic. Pero dahil sa pagsamantalang kapitalista, kasabot ang gobyerno, ang opisyal, ginawa mas mababa ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya. Kaya ngayon mga manggagawa, puntahan dito. At yung aking topic, sabi sa akin, SSS. Ang SSS ay benepisyo natin na binibigay ng gobyerno. Dahil tayong mga manggagawa ay nagtatrabaho, gumagawa ng produksyon para sa ating ekonomiya, para pakinabangan ng buong mamayan. Tayo ang gumagawa ng kalsada, hindi pala kayo gumagawa ng kalsada. Yung mga kapatid nating manggagawa, gumagawa ng kalsada para may madaan ng mga tao. Yung ating kapwa manggagawa, gumagawa ng sasakyan para may masakyan ng ating mga mamayan. Ang ating mga manggagawa, gumagawa ng pagkain, ng dilata, ng noodles, ng lahat ng pagkain para may makain ng buong bayan. At bukod doon, sa ating tungkulin yun, para buhayin ang buong lipunan, Pilipino, nagbabayad na rin tayo ng tax. Yung ating withholding tax, hindi ba natin natatanggap ang sweldo, kinukuha na yung tax ng gobyerno. Pag may natira, pag bumili tayo ng produkto, ng noodles, may panibago, 12% pa. Pag bumili tayo ng gasolina, bukod sa VAT, na 12%, may bagong pang 10 piso na excise tax. Ang laki na nakukuha ng ating gobyerno sa bawat manggagawa. Pero, yung servisyo ng gobyerno ng SSS, pinababayaran sa atin. Saan ka nakakita ng benepisyo? Dahil sa inyong trabaho, dahil ka ibigay ng tax sa gobyerno, bibigyan ka ng benepisyo, pati ba yung benepisyo bibigay sa iyo? Babayaran mo pa. Tama ba yun? Pagka ba ang management nagbigay ng benepisyo, babayaran natin? Hindi, di ba? Eh bakit yung gobyerno? Tumulong tayo sa gobyerno para umunlad ang Pilipinas. Nagbigay tayo nagtrabaho tayo at nagbigay tayo ng tax. Bakit yung benepisyo na SSS pagka tayo nagkasakit? Bakit babayaran natin? Mali, di ba? Parang hindi mali ah. Parang okay lang sa inyo. Pero nakukuha nyo yung logic, di ba? Mali, di ba? Nagtrabaho ka lang eh. Para umunod ang bansang Pilipinas, para magkaroon ng pagkain, ng sasakyan, magkaroon ng damit, magkaroon ng pagkain, magkaroon ng bahay. Ang kumuha niya mga manggagawa. Nagbayad pa tayo ng tax. Withholding. Yung income tax natin. Yung VAT, pag bumili tayo ng pagkain natin, panibagong tax yun. Pag bumili tayo ng gasolina, panibagong tax. Kung tayo mag-apply, kumuha tayo ng requirement sa gobyerno, panibagong tax yun. Kasi lahat ng papel na kinukuha natin doon, may bayad din. Tapos, may benepisyo. Pag nagkasakit tayo, dapat daw tayo magamot. Bakit pinabayaran natin? Mali. Dapat yung libre. Ang problema, hindi lang simpleng binabayaran natin, itataas pa. Mula 2018, 19, 20, 21, 22 hanggang 25, magdadagdag ng 1% ng 1%. Kaya ngayong taon, 2025, magiging 15% na ang babayaran ng SSS. Yan ay isang kalokohan. Dapat libre. At yan ay problema natin. Kaya nauubos ang ating sweldo. Dagdag yung problema. Pero ang gusto ko sabihin sa inyo, na dahil kailangan ko talakayin, dahil daw ang topic ko. Pero ang gusto ko paliwanag sa inyo mga kasama. Dahil kayo lahat ay super, at marami sa inyo ay mga taga-APT, mga manggagawa. Gusto ba natin ang pagbabago? Taas ang kamay ng gusto ng pagbabago. O lahat tayo gusto natin ang pagbabago.
Gusto natin bumaba ang presyo ng bilihin. Gusto natin tumaas ang ating sahod. Gusto natin itigil ang kontraktualisasyon sa Pilipinas. Ibalik yung dating patakaran bago si Cory na regularization na pagkatapos ng 6 months, regular ka na. Gusto natin ibalik yun. Gusto natin maging pantay ang sahod ng mga magagawa sa probinsya at Metro Manila. Tulad ng dati, pantay. Kung magkano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. Gusto natin bumaba ang presyo ng bilihin. Gusto natin itigil ang demolisyon at magkaroon na tayong lupang permanente